Pilipinas, ang oras pa 6:40 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsasalang panyera ng bayan sa ngalan po ni Attorney Cam. Ako po si Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. Nabibitin pa ba? Friday na po today. At syempre, kumusta po ang nagdaang linggo? Medyo stressful para sa atin. Pero wag kayong mag-alala. Pag uwi natin ngayong gabi, medyo makaka-relax tayo kahit papaano. Sana lang meron tayong kahit papaano naisusube para pang-replenish or pang-palit doon sa mga nasira ng bagyong Karina. Lalong-lalo na po yung ating mga kababayang binaha o sinalanta ng bagyo. Dos Kumpanieras. Anyway, kung mapapansin po ninyo, kasama po sa mga panawagan itong nagdaang mga araw, lalo na noong kasagsagan ng pagbaha during Karina, yun pong ating mga pets, ating mga alagang aso, particularly aso at pusa, yun ang nakikita natin sa social media. At doon, marami po ang mga naiwan, nakatali pa, nakalagay sa kulungan, habang ang mga owners, ang mga fur parents ay nakalikas na, at naiwan po ito. Ang sabi po ng iba, dapat panagutin ang mga may-ari ng mga pets na yan. Dos Kumpanieras. Kaya naman, minarapat po natin na talakayin ang batas, tungkol sa pag-aalaga ng mga hayop, Sa ilalim po kasi ng batas, lalong-lalo na yung Animal Welfare Act, meron pong dalawang kategorya ng mga hayop, yung for human consumption at saka yung not for human consumption. Mahalaga po ang distinction na ito, para sa ating talakayan tonight. At syempre, matatalakay din po natin, unang-una yung Animal Welfare Act of 1998, yung RA 8485, gayon din yung amyenda, yung batas na nag-aamyenda sa Animal Welfare Act of 1998. Ito po yung RA 10631 na naisabatas naman noong 2016. Meron din po tayong batas, yung Anti-Rabies Act of 2007 na nagbibigay naman ng responsibilidad or tungkulin, sa ating mga fur parents, na pabakunahan ang ating mga alaga, at yung mga hindi pagsunod po dito ay may kaukulang parusa. At syempre, relevant din po sa ating talakayan yung RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Napakahalaga po nitong mga batas na ito dahil from time to time may mga issues na lumalabas patungkol especially sa ating mga pets. Dos Kumpanieras. Kung matatandaan po ninyo, I think that was 3 years ago, meron pong ostrich na nakawala dyan sa Quezon City. Ang tanong pwede po bang mag-alaga ng ostrich, Yan ba hindi ba dapat yan ay nasa wildlife, Meron pong mga inaalagaan na kung ano-ano dito. Meron pong lumabas na ahas, Napakalaki. O kaya naman yung sikat na yung naging controversial po sa Bicol, although ito naman ay usual na i-encounter natin sa social media. Yung pagmamalupit po ba sa mga hayop, lalo na sa mga aso at pusa. Kung matatandaan po ninyo, a few months ago, yung si Kiluwa ba yun? Yung dyan sa Bicol, na pinatay po noong isang tao, na nakita sa video
na pinagpapalo niya, pinaghampas niya hanggang sa mamatay itong isang golden retriever. Ayan. Dos Compañeras. So dyan po iikot ang ating talakayan tonight. Kaya naman if you have questions related po sa ating topic, no, itong topic na ito ay ni-request a few months ago. Kasama na po si Daddy Roel Resio, I think si Frui Vita, at I can't remember sino pa yung nag-request nito, pero alam niyo po may mga questions na ako na prepared. Hindi po sa akin, kundi ang ginagawa ko po kasi doon sa aking messenger, no, kinikiin ko, tinatype ko lang yung keywords aso, pusa, kapag may ganun, nakukuha ko agad yung mga messages ninyo, no, o kaya naman lupa, o kaya mana, pag mga ganyan po, no, na kukuha ko rin po, kaya kahit pa medyo may katagalan na, no, yung mga messages ninyo, ay masasagot pa rin po natin kapag yung pong topic na yon ang ating dinidiscuss. Dos Compañeras. Again, live po tayo sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube at sa DZRH News Television sa iba't ibang cable channels nationwide, at syempre sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page, sa ating DZRH News Facebook page, at sa DZRH News Television Facebook page. Dos Compañeras. Meron pa rin po tayong malakas promo tonight, at syempre isa po ang mananalo sa ating malakas promo question, ang sasagot ng tama at mapipili tonight sa tanong na yes or no, kahit na wala namang pagpapabaya, may pananagutan pa rin ang may-ari ng aso sa nakagat ng kanyang alaga. Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeras. At syempre, together with your name, your Gcash number, at kung nasaan po kayo. At mamimili po ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. Before we pause for commercial, magandang gabi sa iyo, Buddy Camposano, Ginten Sniper, Hilary Enriquez, Ray Mendoza, Joy Garimbao. Magandang gabi po sa inyo, yung mga nanunood, nakikinig habang nasa work, ha. Alerto pa rin po sa mga pinapagawa ng boss ninyo, no? Magandang gabi din sa iyo, Moonbeats, Boboy Pertos, Gael Enriquez, Racel Simona. Sabi niya, sana maayos po ang lahat na nakaranas ng sana pareho tayo ng wish, ng inaasahan, Miss Racy Simona. Gindan Rickson, Costa Ives Escueta, Rodney Yusi, medyo matagal-tagal na nawala kayo, Ginoong Rodney, na nanonood sa atin dyan sa Potrero, Malabon. Magandang gabi, Maricor Angeles, Eduardo Narvaez, Tito Ami Miraflor Garcia, Charo Abraham, Mami Belen Rivera, Valentino Melena Poncha dyan sa Hong Kong, at syempre Rico Bagisi, Mierna de la Cruz, Josephine Garimbao, gayon din Violeta Montecalvo, Zambrano. Dos Compañeras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako habang hanggang 7:30 dahil si Attorney Cam ay wala po tonight. Anyway, no? Yun pong RA 8485, yung Animal Welfare Act of 1998, pinangangalagaan po nito or isinusulong nito ang pangangalaga sa kapakanan ng ating ng animals, no, dito sa Pilipinas. Kaya naman meron pong supervision at saka regulation ng mga establishments na nag-ooperate ng mga facilities na ginagamit sa breeding, pag-maintain of keeping or treating or training ng mga animals, no? Kasi alam nyo kapag ka nagtitraining, di ba? Napansin po ba ninyo yon? Lalo na kung napunta kayo sa zoo, no? Katakot-takot na trauma ang inaabot ng mga animals. Dos Compañeras. Pero dito na lang po muna tayo sa mga basic dahil common, no, sa atin yung common na nakikita natin yung pagpatay or pananakit sa mga hayop, no. Una, binanggit po natin earlier yung animals na for human consumption at yung animals na not for human consumption. Ano nga ba yung mga animals na pwede sa human consumption and therefore pwedeng patayin, at saka ano yung mga animals na hindi dapat, no, pinapatay maliban na lamang doon sa mga exceptions, no, na isinasaad po ng batas. At syempre, kung nakalabag tayo dito, ano naman ang kaukulang parusa na maari nating kaharapin? Dos Compañeras. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight sa ating pong pagbabalik. Again, meron po tayong malakas promo question. True or false, kahit na wala namang pagpapabaya, may pananagutan pa rin ang may-ari ng aso sa nakagat
pagkagat ng kanyang alaga. Again, your name, your GCash number at kung nasaan po kayo. Magandang gabi sa iyo, Miss Nieves Valorina, Jobe Barbecho, Maricor Angeles at maraming iba pa. At magbabalik pa pang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo. Nagsusolong panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Dito lang po sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po nagsusolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin yung mga tungkol sa pag-aalaga ng mga hayop, no? Yung totoong hayop animals, no? Hindi po yung hayop ang ugali, by the way, no? Yun po kasing hayop ang ugali para nakakahiya naman sa mga hayop dahil minsan or kadalasan mas disiplinado pa po, mas mababait pa po yung mga hayop kaysa sa mga tao. Napansin niyo ba yun? Dos Kumpanyeras. Wag naman pong ika-offend ng iba no? May mga ugali lang po tayo na minsan talagang mas masahol pa sa hayop. 'Di ba? Pero alam niyo po ba, trivia lang. Alam niyo po ba na ayon po sa pag-aaral ay mas matatalino daw ang mga baboy, pig, kesa po sa mga aso, Sabi po kasi nila, yung mga aso ay may edad, pwedeng hanggang katumbas ng edad ng 2-year-old yung kakayanan. Pero mga pigs, ang tawag doon, mga baboy, ay meron siyang, ang kanilang kapasidad ay pwedeng katumbas ng 3 years old na bata or even up to 5 years old. Hindi lang po natin masyadong nadidiscover dahil ang ating mga, hindi natin napapansin, dahil ang ating mga baboy ay intended, di ba, na gawing bacon, gawing adobo, gawing ano pa bang mga luto sa pork chop. Yun ang pagkilala natin sa mga baboy. Dos Kumpanyeras. Pero ayon po sa pag-aaral, abay higit na matatalino daw ang mga baboy kumpara sa mga aso. But anyway, balikan po natin ang ating talakayan. Yun ay trivia lang naman, Yun pong sa RA 8485, yung Animal Welfare Act of 1998, yun pong for human consumption. Ito po yung mga baka, kalabaw, pigs, goats, yung mga tupa, gayon din mga manok, rabbit, horses, gayon din yung usa, deer, and crocodiles. Kasama pala doon for human consumption ang crocodile. So ibig pong sabihin, sila ay intended na katayin talaga, Hindi sila talaga yung ginagawa nating pets, pero intended sila talaga na katayin para sa atin namang pagkain. Dos Kumpanyeras. Pero yung ating mga pets, dogs, cats, hamster, ayan, yung mga cute, Yan po ay mga not for human consumption. Kasama na din po yung mga wild animals, Yan po yung hindi natin dapat katayin, subject of course doon sa mga exceptions. So yung mga animals na not for human consumption, maari lamang siyang katayin or patayin kung ito ay bahagi po ng religious na ritual o kaya mga ethnic rituals kagaya ng mga ginagawa ng mga katutubo o kaya naman itong asong ito or hayop na ito, itong ating pet, ay merong incurable na communicable disease, yung kagaya ng may rabies at delikado na talaga. Sabi nga nila yung aso na uulol na, o kaya naman ay para naman po tapusin ang kanyang misery dahil nga po hirap na yung aso, kaya nga po 'di ba yung iba dinadala sa vet para patulugin na lang dahil nga po sa sobrang kataandaan or matindi na ang suffering ng pet. Now we have to let go kahit pagaano ka natin kamahal ang ating mga aso. O kaya naman para po i-prevent ang imminent danger. Ano bang ibig sabihin nito? Kung halimbawa po na kayo ay nilalapa na or may nakita niyo may nilalapa na ang isang aso, then justifiable po na i-put down yung aso, as much as possible. Of course, wag niyo nang mapapat. As much as possible, bigyan niyo ng kumbaga ay para lang i-protect, enough para i-disable or tanggal, ma-prevent or ma-stop ang pag-atake ng hayop na ito sa isang tao. Yan, pwede po yung gawin. O kaya naman yung purpose ng animal population control. Ito po ay hindi sikat dito sa atin sa Pilipinas, pero sikat po ito sa ibang bansa. At saka yung sinasabi po, any kumbaga, pagpatay sa hayop dahil sa
yung mga authorized na research or experiment, lalo na sa veterinarian. Saka although ang sinasabi po kung papatayin ay dapat sa pamamagitan ng humane procedure pa din. Hindi mo yung ina-aggravate or kumbaga ipinatitindin mo pa ang pagsasuffer ng animal na papatayin mo. Dos Compañeras. Ayan. So, yan po ang sinasabi ng batas patungkol doon sa for human consumption and not for human consumption. Again, yung mga ang tanong, paano naman attorney? Pet ko yung aking kambing pet ko yung aking manok Di ba? Yung pala, mas matindi pa ang himas kay tandang kaysa sa kanyang manok, kaysa kay misis, no? Pet ko yun Ang sinasabi lang po kasi ng batas, kung halimbawa yung iyong manok ay pet mo, then still classified siya or categorized siya as for human consumption, pero wala pong naghahadlang or nagpo-prohibit sa'yo na gawin mo itong pet. Dos Compañeras. So ibig pong sabihin, kung halimbawa papatayin mo yung pet mo na manok, gagawin mo ng tinola, wala pong maaring magkaso sa iyo. Maliban na lamang kung ang papatayin mo ay hindi sa iyo at wala ka namang legal na batayan o valid ground para gawin ito. Ayan. Dos Compañeras. Ang tanong ay meron po bang minimum na requirement sa pagtrato ng mga hayop, no? Ang sinasabi lang po naman kasi bawal po na i-torture ang anumang hayop, no? Bawal din na pabayaan, no? Hindi dapat na pinapabayaan, dapat meron pong sapat na pangangalaga, sustenance, shelter, at hindi dapat na minamaltrato ang anumang animal, at hindi siya dapat na sinasubject kung halimbawa aso, dogfight, bawal po yung dogfight, bawal din po yung horse fights, yung mga meron ba ditong horse fight sa Pilipinas? Wala akong, alam ko lang merong karera. Hindi naman yun ipinagbabawal. Okay? Or halimbawa ay yung ito-torture, bawal po ang mga ito. Ayan. So yung hindi po pagpapakain sa aso, dinideprive nyo ng pagkain ng aso, kasama po yun or maituturing po yun na cruelty or maltreatment na maari pong pag-ugatan ng liability. Dos Compañeras. Okay, so ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Natatandaan niyo po ba yung 3 years ago na balita na ostrich na pagala-gala somewhere in Quezon City? Ang tanong ngayon ay, attorney, pinapayagan ba ang pag-aalaga ng ostrich? No? Doon po sa Wildlife Protection Act, no? Pinapayagan naman, pero dapat po ay sumusunod sa mga alituntunin ng batas at kukuha ng Certificate of Wildlife Registration mula sa DNR. At kailangan din po na patunayan na yung nag-aalaga nito sa kanyang private na capacity ay dapat ay merong sapat na espasyo o lugar para na akma doon sa pangangailangan na space nitong aalagaan. At the same time, syempre dapat ay meron siyang financial na kakayanan na i-sustain or isuportahan ang mga pangangailangan para lang pong pag-aalaga ng bata ang pag-aalaga ng animals. Dos Compañeras. Kaya napakahalaga po kung ang bata ay dapat binibigyan ng tamang aruga, ganun din po sa ating mga animals, especially ating mga pets. Ayan. Okay. Sa ilalim po ng batas, meron pong mga tawag doon, meron pong penalty, sa atin pong mga pag-torture, pananakit, Sabi po doon sa batas, meron pong, kung halimbawa po ang pagkakasakit ng isang aso, ayon po doon sa amyenda ng Animal Welfare Act. Kung halimbawa po yung nagkaroon ng yung neglect, yung pagpapabaya o maltreatment or cruelty ay nagdulot sa kamatayan ng animal, ng pet, lalo na ng dog or cat, meron po itong pagkakulong na mula 1 year and 6 months na hanggang 2 years and a fine not exceeding 100,000
pesos. If the animal or subjected to cruelty, maltreatment, or neglect dies. Ayan. Dos Compañeras. Kung halimbawa naman po ay severely injured ang animal na ating minaltrato, tinadyak-tadyakan, pinalo-palo, sinipa-sipa o kung ano man ang ginawa natin, no, minaltrato, at nagdulot po ito ng matinding pinsala sa kanya at nangailangan siya ng human intervention, no, kailangan niyang ipagamot para mabuhay siya, may pagkakulong po ito ng 1 year and 1 day hanggang 1 year and 1 day to 1 year and 6 months at fine na hanggang 50,000 pesos. Kung halimbawa naman po na yung wala naman siyang incapacity, yung minaltrato ay wala namang incapacity, hindi naman namatay, no? Ito po ay may kulong na 6 months hanggang 1 year and o kaya naman ay fine na mula na hanggang 30,000 pesos. Dos Compañeras. Kaya po yung mga salbahe sa mga hayop dyan ay makinig po kayo, no? Kasi halos lahat naman ng families ay merong mga alagang aso po, parang may bihira lang sa atin yung walang aso or walang, kung hindi man aso, pusa o may alaga, no? Tayo naman ay mga Pinoy ay likas na mahilig sa mga pets, di po ba? Kaya nga po dapat alam natin itong mga probisyong ito ng batas kasi kung sakasakali po ay maari po tayong managot, no? Sabi nga po, di ba, hindi mo pwedeng sabihin na, malay ko ba dyan? Hindi ko naman alam na mayroong batas. Ignorance of the law, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Hindi mo pwedeng akatwira na, hindi ko naman po alam kaya hindi mo po ako pwedeng parusahan. Hindi po depensa na hindi mo alam ang batas na mayroong ganitong parusa. Dos Compañeras. Pero alam nyo po ba na kung sakasakali, yun pong ito ay ginawa ng sindikato dahil yun pala kumakain, grupo-grupo sila, not really sindikato na organized, pero grupo sila na naggumagawa, ng ganitong mamaltrato ng mga animals dahil yun pala kakatayin, gagawing pulutan, o kaya naman kung halimbawa po ay business entity yung offender nito, ayaw ko ng mga pusa, dapat ay patayin ng mga pusang ganon, yun po mas tumataas po yung parusa na nakasaad doon sa batas. Basta po at least 3 ang involved na animals, kasama rin po ito, at syempre ito po ay may kaukulang parusa na pagkakulong na 2 years and 1 day hanggang 3 years at fine na hanggang 250,000 pesos. Dos Compañeras. By the way, hindi po ibig sabihin nito ay parurusahan ka lang kung ikaw ang may-ari ng hayop, Ibig pong sabihin nito kahit pa, ang minaltrato mo ay isang askal or aspin, asong pag-alaga gala, pusakal, pusang kalye. Kapag ka minaltrato mo ito, maari kang managot, dito sa batas na ito. So hindi po porket hindi inyo ang animal o ang pet o ang hayop na ito, kahit hindi kayo nag-aalaga, kahit ito'y asong kalye, asong Pinoy, pusang kalye, hindi po dapat minamaltrato, may kaukulan pa rin pong parusa na nakasaad sa batas. Dos Compañeras. Okay, so responsibilidad po ng mga doon po sa ilalim ng RA 9482, yung Anti-Rabies Act of 2007, responsibilidad po ng isang pet owner, na dapat ay regular na nabavaccinate, against rabies, at dapat ay nagmi-maintain tayo ng registration card, na nagsasaad ng kanilang vaccination para po sa tamang recording ng kanilang vaccination. Pangalawa, dapat ay sinasubmit din natin ang ating mga aso for mandatory registration. At syempre, dapat din po ay hindi natin hinahayaan na paggala-gala ang ating mga, lalo na ating mga aso sa kalsada, at kung ilalabas natin sila sa public places, dapat po ay ito ay nakalish. Anong ibig sabihin nito? Nakatali, Hindi pwede na yun ay paggala-gala lang sa kalsada. At syempre, kailangan din po na kung sakasakali
kailangan din po merong proper grooming, adequate food, and clean shelter. Siyempre, kasama na din yung tubig. Yan. Magandang gabi muna kay Lakay Ray Sibayan na marami po itong alam niyo po bang kasama sa budget ni Lakay Ray ang pagpapakain ng mga asong paggala-gala dito. Aso at pusa dito sa amin. Kami po dito ay may mga mga ampon adopted ng mga pusa dito sa tabi namin. At magandang gabi po doon sa mga taong talagang napakababait sa mga animals, no? Dos Compañeras. Next po, no? Other than yung pagkain, malinis na tubig, proper grooming, kung makakagat po ang inyong aso, dapat po ay within 24 hours ay mag-coordinate po kayo doon sa usually sa barangay, no? Para sa investigation or appropriate action. At syempre, dapat po ay pinauobserbahan ninyo ito dahil sa isang sa gobyerno, government veterinarian o kaya naman po ay sa isang private veterinarian para din matingnan kung may rabies ba ito at kung kasi konektado daw po, malalaman daw po ninyo kung may rabies ito sa pamamagitan, kung anumang mga reaksyon nito. At syempre, dapat po, obligasyon ng may-ari na immediately i-shoulder yung medical expenses, no, at yung mga incidental expenses ng isang taong nakagat ng kanyang alagang aso. Dos Compañeras. Ayan. So ang tanong ay, attorney, nakakulong naman yung aso ko eh. Pero pinuntahan po niya, tsaka niya niloloko-loko po niya, nakagat po ng aso ko. Eh wala naman po kasalanan, nakatali, nandun lang po sa prabadong lugar namin, sa area ko, hindi naman po nakawala. Eh pinuntahan niya, gusto niyang nilapitan, no? May pananagutan ba ako dito? Abay, dapat wala kang pananagutan kung ito naman ay kasalanan. Yun lang po ang generally po kasi may pananagutan ang isang may-ari o nag-iingat o nagkakalinga ng isang hayop kung makakagat ito ng tao o makaperwisyo ito. But, no, kung halimbawa po ay may dahil sa fortuitous event, halimbawa kagaya niya nagbagyo, no, kinailangan niyang mapakawalan talaga yung aso at nakakagat ito, o kaya naman po, no, halimbawa po nga yung pumunta doon, siya mismo ang iniabot niya doon sa aso yung kamay niya kahit na galit yung aso, yun po ay wala nang dapat na maging pananagutan. So, fortuitous event or ibig sabihin ay force majeure, no, at kung kasalanan mismo ng nakagat kaya siya nakagat, yun lamang po ang dalawang pagkakataon na maaring ma-excuse ang may-ari o nagkakalinga, nag-iingat, nag-aalaga ng isang hayop para siya ay maka-excuse. Dos Compañeras. Ayun. So, kung nakawala po ang hayop, ano ang pananagutan ng may-ari sa ilalim ng batas kung makasakit ito, no? Ito po ay sinasagot na rin or sinagot na ng batas mismo sa ating civil code na ang mga nag-aalaga ng hayop ay may pananagutan sa pinsala na dulot nito kung ito ay makawala o mawala, no? Mawawala lamang po ang pananagutan, no, ng may-ari o nagkakalinga nito kung ito ay dulot ng force majeure o kaya ay kung ito ay kagagawan mismo ng taong napinsala. So ibig sabihin may kasalanan ka kaya ka nakagat ng aso. Dos Compañeras. Sabi nga, nilandi-landi mo kasi yung aso, alam mo ng, mainit ang ulo. Yan. So, yun po, pwede po makalusot sa pananagutan yung may-ari o nag-aalaga ng aso. Pero hindi lang po kasi may-ari ang may pananagutan. Maging ang possessor nito, halimbawa, temporarily, iniwan sa'yo, no? Usong-uso po ngayon yung hotel for dogs o kaya ay mga temporary shelter for dogs, halimbawa na nasa ibang bansa o lumabas o ang tawag doon, mag-out of town ang may-ari at walang mag-aalaga nito, iniiwan muna sa isang shelter. So yun pong temporarily nag-iingat nito ay magkakaroon ng pananagutan kung nagkaroon siya ng pagpapabaya. So batay po
Although batay po sa natural equity, no, o prinsipyo ng social interest na kung sino mang nag-aalaga ng hayop para sa kanyang kasiyahan o sa trabaho ay kailangan pong managot sa anumang binsala na maidudulot ng kanyang alaga o kinakalinga. Dos Compañeras. Now, ano naman yung pananagutan natin kung halimbawa nakakagat? No? So, sa ilalim po ng Anti-Rabies Act, responsibilidad ng mga fur parents ang mga sumusunod. Una, pabakunahan ang aso o ating alaga. And of course, makontrol ito para hindi gagala-gala ng walang tali. At kung makakagat, mag-report sa barangay, no, inuulit ko po ito, mag-report sa barangay within 24 hours para maobserbahan ng aso. At syempre, tulungan ang nakagat at bayaran ang mga gastusing medikal na magagastos dahil po sa insidente. Dos Compañeras. By the way, sa ilalim po ng batas, Miss Rita Salonga, yung mga pet owners, na tawag doon, refuse. Ano ba sa Tagalog yung refuse? Pet owners who will refuse, tatanggi, no, na ipa-vaccinate ang kanilang alaga, magiging responsable po siya sa pagpapa-vaccinate nito at sa nakagat nito. Plus, no, yun pong multa na 25,000 pesos. Kaya importante po na regular natin na pinapa-vaccinate ang ating mga hayop. I think, no, ang mga barangay or city vet or municipal veterinarian's office ay may regular na ginagawa na ganito. Tama po ba ako? Paki-confirm nyo nga po sa mga taga-munisipyo dyan. Paki-text nyo nga ako or i-comment nyo nga kung tama. Dos Compañeras. Meron bang minimum na requirement sa pagtrato ng mga hayop? Nakasaad po doon sa 8485 Animal Welfare Act. Yun na nga po. Basta hindi po natin minamaltrato, binibigyan ng tamang pagkain, binibigyan natin ng malinis na tubig at shelter, hindi minamaltrato, hindi tinatadyakan, hindi sinisipa, hindi pinupukol o kung ano paman. Kung ano po ang pagtrato natin sa ating mga anak, ay ganun din po dapat. No? Now, my next question, okay? Okay. So, dakuan po natin yung mga sabi ni si Hilario Enriquez. Kung nasa loob ng bakuran, pumasok ang gustong magnakaw at lumapit sa asong nakatali, ay ano pong mangyari? Kapag kinagat, syempre kapag po nasa loob ng bahay natin at hindi naman ito, wala namang pagkakataon na ito ay lumabas at mismo magnanakaw ang pumasok doon, abay kahit ako po, ipag-uutos ko na, habulin mo yan. Dos Compañeras. Di po ba, no? Basta hindi po natin sila pinapabayaan, no? At hindi po tayo yung mismong nagbigay ng rason para makakagat, no? Of course, ibang usapin yung kapag nakatali naman, no? Pagkatapos may magnanakaw, abay isa rin po sa mga rason natin kung bakit tayo nag-aalaga ng aso, 'di ba? Para magsilbing bantay at maalerto tayo kung sakaling may masasamang loob na papasok sa ating bahay. Dos Compañeras. Yun nga lang, may mga pagkakataon, no, na tayo ay merong mga alagang aso dahil gusto nating magbantay sa ating pamamahay. Hindi tayo makaalis kasi walang magbabantay sa nagbabantay sa atin. Hindi ka nag-alaga kang aso para may magbabantay sa bahay mo, pero hindi ka rin makaalis kasi walang magbabantay naman sa iyong aso, di ba? Weird, awkward. Dos Compañeras. Si Valentino Milena Ponce, sabi niya, yes, may regular na ino-offer ang mga barangay na free vaccination sa mga dogs gaya sa lugar namin sa San Jose del Monte, Bulacan. Okay, magandang gabi din sa iyo, Ray, si Simona. At syempre, Rudy Palma. Paano naman po, attorney, kapag naperwisyo na yung aso ng kapitbahay sa harap ng mismo ng pinto, dumudumi, ano bang dapat gawin? Syempre, kausapin mo po yung inyong kapag perwisyo na ang aso. Ang gawin po ninyo, kasi wala namang isip yung aso, di po ba? Ang kakausapin po ninyo ay yung nagmamay-ari, no? Kapag po yung may-ari ay kinausap na ninyo, tapos hindi pa rin sumunod o hindi pa rin inayos, no?
ipabarangay na po ninyo. No? Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Engineer Saldi Kitalig at ang ating mga taga Central Engineering dito sa MBC Media Group. At syempre, magandang gabi din si Sir Abet Songko. Ma'am Grace Recta, sabi niya, be kind to animals. Masanta siya, Labi Pilipinas, Jason Valencia, sa Sikatuna QC, yung ostrich na nakawala. Ay, totoo po kayo. Naimbagarabi, Ma'am Grace Recta, Andy Marquez, magandang gabi sa iyo. Sabi ni Valentino Milena Poncio, tama ka dyan, attorney. Mas may maganda pang ugali ang aso o pusa at iba pang hayop kaysa sa tao. No offense talaga. No offense talaga. Magandang gabi po sa inyo. Okay, may iba pa pong mga questions, no? Pero sasagutin po natin yan sa atin pong pagbabalik. Dos Compañeras. Ay, ito yun, yung good evening po. May nangyari po yung nangyari po ba sa Bicol na pinatay po yung aso na may lahi, makukulong po ba yun? Actually, no, hindi po kailangan magkaroon ng magandang breed. Ibig ko sabihin na yung imported, yung ating animals para magkaroon tayo ng liability. Ano? Again, kahit pa po askal, asong Pinoy, pusakal, ano ba tawag doon? Pusang gala, ano? Anong tawag doon sa mga pusang Pinoy? O, ganun na lang ang term natin. Hindi ko alam kasi yung appropriate term. Pero yung mga yung lokal, no, na mga aso, pusa, o aspin, asong Pinoy. Pero yung pusa, puspin. Pag pusang Pinoy, ganun din po. Hindi na, wala pong distinction. Dapat po pareho ang pagtrato natin, no, sa mga hayop, no, sa mga animals, no. Sabi po ng may grupo po kasi na nagsampa na ng kaso, and even the owner of the dog, sabi ni si Kilua, na nagfile sila ng criminal charges laban doon sa pumatay kay Kilua for violating RA 8485 at saka yung Anti-Rabies Act for engaging in dog meat trade. Kasi ang sinasabi po, nagbibenta pala ito ng mga karne ng aso, no? Dahil po doon sa nakita sa CCTV, si Kilua ay nakita na tumalon doon sa bahay, sa roof, no? At around 5 a.m. Tapos ang sinasabi, may inatake daw itong tao, kaya nga po pinagpapalo niya. Although hindi po natin aantayin po natin yung magiging desisyon dahil may naisampa na naman pong kaso dito. Dos Compañeras. Para nangyari kasi, pinalo niya kaya kinagat siya, di ba, sa binte. Anyway, it's 18 minutes after 7 in the evening. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Again, pwede po kayong sumali sa ating DZRH Malakas promo. True or false? Kahit na wala namang pagpapabaya, may pananagutan pa rin ang may-ari ng aso sa nakagat nito. Take two. Take two. True or false? May pananagutan pa rin ang may-ari ng aso sa nakagat ng kanyang alaga kahit na hindi naman siya nagpabaya. Ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeras. Together with your name, your GCash number at kung nasaan po kayo. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. It's 19 minutes after 7 in the evening. Dos Compañeras. Babalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasolang panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung ating responsibilidad bilang mga fur parents or mga mahilig mag-alaga o may mga alaga kahit hindi naman tayo kahiligan dahil ni-request lang ng anak natin o ng kapatid natin o ng mahal natin sa buhay, no, na mag-alaga ng hayop. Dos Compañeras. Again, uulitin po natin. Generally po ay merong pananagutan ang may-ari o nangangalaga ng isang aso, no, sa nakagat nito. Kahit pa hindi naman siya nagpabaya. 2 pagkakataon lamang po mawawalan ng pananagutan ang isang may-ari ng aso. Ito pa ay batay na rin po doon sa Article 2183 ng Civil Code na nagsasabi na ang mga nag-aalaga ng hayop ay may pananagutan sa pinsala na dulot nito kung ito ay makawala o mawala. Mawawala lamang ang pananagutan na ito kung ito ay dulot ng force majeure o hindi kagagawan or kung ito ay kagagawan, no, ng taong napinsala.
yung pong nakagat is at fault. Siya mismo ang kumbaga ay courting trouble talaga, no? Kaya siya ay hindi dapat nasagutin pa ng may-ari ng pet. Dos Kumpanya. Ano nga ba yung force majeure? Yung force majeure po, yung hindi naman yung pangyayari na hindi naman natin nakikita o nakita man, wala naman tayong kakayanan na i-control ito. Ayan. Si Hilario, paano kung nasa okay, nabanggit na sagot na natin po ito, no? Hindi lang, again, no? Yun pong nag-aalaga ng hayop generally ay may pananagutan sa pinsala na dulot nito kung mawala o nakawala ang kanyang hayop, no? At nawawala lamang ang pananagutan na ito, no? Kung ito ay dulot ng force majeure o kaya naman ay kasalanan ng taong nakagat o napinsala. Dos Compañeras. Ito daw po ay batay doon sa prinsipyo ng equity o prinsipyo ng social interest na kung sino mang nag-aalaga ng hayop para sa kanyang kasiyahan o nang dahil sa kanyang trabaho ay kailangang managot sa anumang pinsala na maidudulot ng kanyang alaga. Dos Compañeras. Manuel Nonato, magandang gabi sa iyo. Have a blessed weekend din po sa inyo. At syempre yung mga iba pang nanunood sa atin. By the way, no, yung mga pet owners na ayaw na i-leash o talian ng kanilang aso in public places, kada insidente po nito, no, ay 500 pesos po ang bayad. Patas na po ang may nagsasabi. Nasa implementing rules and guidelines po ito. Okay, now meron pong mga iba pang mga questions na sasagutin po natin. Magtatanong lang po ako kung pwede po ba na isakay sa bus ang alaga kong aso. Yes, pinapayagan na po ito sa isang LTFRB Memorandum Circular 2020-003. Dapat lang ito ay nakalagay sa cage at walang foul odor, hindi mabaho. Dapat po ay naka-diaper at small hanggang medium lang po ang pwede nating isakay sa mga ganitong pampublikong sasakyan at hindi po pa pwede yung mga large dogs. At syempre, dapat po ay nakatabi sa owner at sa kondisyon na magbabayad ka ng pamasahe para sa alaga mong aso. Dos Compañeras. Okay, ang barangay po ay may paalala sa mga dog owners na kailangan itali ang mga aso. Dati po ginagawa po ng taga-barangay ay nagdadala ng lason habang nagro-ronda at nagtatapon po sila ng pagkain na may lason. Tama po ba ito? Mali po ito. Pwede po ninyo itong ireklamo. Natatandaan po ba ninyo yung mga pinagbabarel or shotgun doon sa Marinduque, no? Pinapatay yung mga aso. Naging controversial din ito a few years back, no? Dahil yun daw pong veterinarian mismo ang may order. Kaya po ito, I think I understand. Correct me if I'm wrong, mga taga Marinduque, kung may kaso nga pa ito. Pero ito naging controversial dahil mali po ang ginawa niya. Dos Compañeras. Paglabag po ito sa batas. Mismo ang batas na nangangalaga sa mga hayop, hindi po ba? So, ibig sabihin, hindi ka dapat na gumamit ng mga ganitong means, no? Ang sinasabi nga po, di ba, magpa-fine ka lang, ipa-fine mo yung may-ari. Kaya po yung may mga ari na matitigas ang ulo, na hinahayaan lang pag-alagala, tadtarin nyo ng mga notices o demand, no? Na, ilang beses na pag-alagala, 500 pesos kada labas. Ilan pong pet dogs ang pwedeng alagaan per household? Thanks in advance, sabi ni Marian. Wala naman po. Basta lang po meron kayong kakayanan na buhayin ito ng tama, may dignidad, disente, pwede po. Paano po kung yung aso na nakakulong pero mabaho at maingay, nakakabulaho po sa gabi? Sabi ni Dottie. Dos Compañeras. Pwede po ninyong kausapin ang may-ari nito at kung hindi po, pupunta po kayo sa barangay, no? At syempre, pag hindi pa po kayo pumunta sa barangay, ilan po sa mga pwede ninyong isampa, syempre yung unjust vexation, nakakairita, diba? Or pwede din yung abatement ng nuisance. Kasi nuisance pong matatawag ito, lalo na kung nakakabalaho na, kung may mga sakit dyan, na maingay ang mga aso, tapos madumi pa. Dos Compañeras. Ito, nakakatawa na totoo ito. Paano naman po ang mga aso na may garapata kumakalat po hanggang sa kapitbahay? Ayan, yun ang problema, no? Kapag ka po ganyan, may garapata at hindi inaasikaso ng kapitbahay, dumami na, no? Abay, maari po ninyo siyang una, syempre, pinakamahusay po, nakausapin po ninyo. Call the attention, baka naman po hindi niya napapansin. At syempre, importante din po na magbigay, wag niyong sasalbahihin ang kanilang hayop, ha. Kausapin niyo po ang may-ari at pilitin niyo po
mas mabuti po na i-resolve ninyo amicably. Kung hindi po talaga uubra, pumunta po kayo sa barangay. Tumutulong naman po ang mga taga-barangay patungkol dito. At by the way, yun po mga garapata, no? Delikado po ito pag napunta sa tenga. Natatandaan niyo ba, a few years back, merong bata na napasukan ng garapata sa tenga, di ba? So tinulungan naman po ng veterinaryo, at the same time tinulungan ng doktor ng city health or municipal health doctor para matanggal, no, at magamot yung bata. Dos Compañeras. Ang bilis ng oras. By the way, meron pong civil liability, no? Dalawa po ang liability ng isang dog owner. Yung civil liability, yung sasagutin po ng may-ari o tagapangalaga, yung nakagat ng aso niya. At hindi po issue yung pagpapabaya o may nagpabaya o wala. Basta po kasalanan mismo, basta po nakakagat, maliban na lamang kung kasalanan mismo noong kinagat, kaya siya nakagat. Ito po yung exception, no? At the same time, kung halimbawa po ikaw may-ari, kahit pa yung alaga mong aso talagang may record na nasalbay, nangangagat, masungit, maaring ito ay traumatized, no? Kaya nagkaganito, tapos hinayaan mo pa din, syempre matindi ang pananagutan mo doon. Ayan. Dos Compañeras. Kung halimbawa naman po nakakagat at nakapatay, maaari pong pumasok yung kriminal na kaso, reckless imprudence resulting in homicide, in which case, syempre, may kaakibat po itong kulong. Sasabihin na, hindi naman ako nangagat, yung aso ko naman. Ano? Para mo na sinabi na yung kotse mo na hindi mo anong tawag doon, i-brake, at tapos nakasagasa, syempre hindi mo naman kakasuhan yung di ba? Hindi mo naman kakasuhan yung kotse, ang kakasuhan mo yung may-ari na nagkaroon ng pagpapabaya. So kasong kriminal po ang pwedeng ikaso dyan. Dos Compañeras. Okay, now, naubos na pala ang ating oras. Pasensya na po ha, medyo lumagpas ako ngayon. Pero congratulations po sa tanong na ating malakas promo question. True or false, may pananagutan pa rin ang may-ari ng aso sa nakagat ng kanyang alaga kahit na hindi naman siya nagpabaya. The answer is true. At congratulations sa iyo, Tagalipas City, Batangas, Ash James Amarillo ng Lipa, Batangas. Congratulations sa iyo. Antabayanan po ang inyong premium ay papadala po namin. Yun pong hindi pa nanalo, may pagkakataon pa rin po kayo. Tuloy-tuloy po ang ating pamimigay ng premyo bilang pasasalamat natin sa ating mga tagapakinig. Dahil nga po nananatili tayong number 1 kahit 85 years na ang DZRH. Anyway, nakasama niyo po tonight. Nagsasolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Nakasama ko rin po ang mga mababait na nag-a-assist sa akin dito sa ating Facebook Live. Thank you very much. At syempre, si Het Del Moro. Dito lang po sa DZRH Dos Compañeras. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. It's 7:03. Dos Compañeras.